Ang buhay ko sa probinsya ay simple lang. Ako'y si Mia at dito sa aming maliit na bayan, kilala ko halos lahat ng tao. Ang mga araw ko ay puno ng gawain sa bahay at pagtulong sa negosyo ng aming pamilya. Bagaman minsan ay may mga pagkakataong nararamdaman kong may kulang, madalas ay sapat na sa akin ang tahimik at payapang pamumuhay. Isang umaga, habang ako'y nagwawalis sa bakuran, may narinig akong tawag mula sa kalsada. Mia! Pamilyar sa akin ang boses na iyon. Si Marco, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata. Mabait at palaging nakangiti. Palaging nandyan siya para sa akin. May bago tayong kapitbahay, ani Marco, habang papalapit. Sino? Tanong ko. Si Adrian, sagot ni Marco. Lumipat siya dito mula sa Maynila. Napatingin ako sa bahay sa dulo ng kalsada kung saan naroroon si Adrian. Nakita ko siyang nag-ayos ng kanyang mga gamit sa harap ng bahay. Matangkad, may mga matang tila maraming sinasabi, ngunit nananatiling tahimik. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging bahagi ng aming buhay si Adrian. Madalas kaming magkita ni Marco at Adrian sa palengke o sa plaza ng bayan. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at minsan ay nagtutulungan sa mga gawain. Palaging may nangiti sa kanyang mukha si Adrian, ngunit sa kabila ng lahat, parang may bumabagabag sa kanya. Isang gabi, habang kami nagkukwentuhan sa labas ng bahay, napatingin ako sa mga bituin. Ang gaganda nila, di ba? Bulong ni Adrian. Oo, sabi ko. Naaalala ko, noong mga bata pa kami ni Marco, madalas kaming magbilang ng bituin habang nagkukwentuhan hanggang madaling araw. Napangiti si Adrian. Ang swerte ni Marco na may kaibigan siyang tulad mo. Nagulat ako sa tono ng kanyang boses. May kakaibang lungkot sa kanyang mga salita. Bago pa man ako makapagtanong, nagpaalam na siya at umuwi. Minsan, habang naglalakad kami ni Marco sa tabing dagat, napansin kong tila may nais siyang sabihin. Mia? Sabi niya sa isang seryosong tono. Ano yon, Marco? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Mia, matagal na kitang kilala. Alam ko lahat ng sikreto mo, sabi ni Marco. Pero ngayon, may gusto akong aminin. Napatigil ako. Ramdam ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Ano yon, Marco? Tanong ko, habang nararamdaman ang kaba sa aking dibdib. Ngunit bago siya makasagot, may narinig kaming tawag mula sa likuran. Si Adrian, hingal na hingal at tila nagmamadali. Mia, kailangan kitang makausap, sabi niya. Ang nararamdaman kong tensyon ay lalo pang tumindi. Sa pagitan ni Marco at Adrian, naramdaman kong may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ko, sa halip na magpaliwanag, nag-alala ako sa susunod na mangyayari. Sa ilalim ng malamlam na buwan, sa pagitan ng dalawang lalaking ito na tila may gustong ipagtapat, naramdaman kong ang aking mundo ay nagbago na. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, nakaupo ako sa aking paboritong sulok ng cafe sa tapat ng opisina. Madalas akong pumunta rito kapag kailangan kong mag-unwind. Sumasalamin ang liwanag ng mga kandila sa mga bintana ng cafe, nagbibigay ng komportabling init sa malamig na gabi. Habang hinihigop ko ang aking paboritong caramel macchiato, napansin ko si Leo na nakaupo sa kabilang mesa. Nakatingin siya sa akin, may nakabungiti sa kanyang mga labi na tila ba may lihim siyang itinatago. Si Leo ang isa sa mga unang kaibigan ko sa trabaho. Naging magkasama kami sa maraming proyekto at sa bawat brainstorming session, naramdaman ko ang kanyang suporta. Hindi ko maikakailang may chemistry kami, ngunit hindi ko binigyan ng mali siya ang mga bagay na iyon. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin. Maya, pwede ba kitang makausap? Tanong niya. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pwede naman! Sagot ko, sabay na sa karengiti. Palaging kalmado si Leo,
Ngunit sa oras na ito, tila may kakaiba sa kanyang aura. Umupo siya sa harap ko at sa pag-uusap namin, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang gusto niyang sabihin. Maya, matagal na kitang gusto, sabi niya, diretsahan. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang daming tanong ang pumasok sa isip ko. Paano kung hindi ko siya gusto sa parehong paraan? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Bago pa man ako makapagbigay ng sagot, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Gabriel, ang isa pang kaibigan ko mula sa trabaho. Si Gabriel ang tipo ng tao na palaging nagpapatawa, ang nagbibigay sigla sa bawat grupo. Ang hindi ko alam ay may lihim din pala siyang itinatago. Lumapit siya sa amin at tila ba naramdaman ang tensyon sa pagitan namin ni Leo. Anong meron? Tanong niya. May pagtataka. Natatakot akong baka malaman ni Gabriel ang sinabi ni Leo. Ngunit sa halip na magduda, ngumiti siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Maya, gusto kitang yayain sa isang event sa Sabado. Game ka ba? Tanong niya, puno ng excitement. Iniisip ko pa lang ang sagot ko kay Leo, ngayon naman si Gabriel ang nagpaparamdam ng interes. Hindi ko alam kung paano ko nung haharapin ang sitwasyon. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan ni Leo at Gabriel. Pareho silang nag-aagawan sa atensyon ko, ngunit wala akong ideya kung bakit. Ang totoo, hindi ko alam na pareho pala silang may nararamdaman para sa akin. Sa kanilang mga mata, may mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Sa gitna ng ingay ng cafe, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga tingin. Lumipas ang oras at nagpaalam si Leo, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Kailangan ko nang umalis, Maya. Pag-isipan mo na lang ang sinabi ko, sabi niya. Naiwan kaming dalawa ni Gabriel, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. So, game ka ba sa Sabado? Tanong niya ulit, puno ng kasiyahan. Oo, game ako! Sagot ko. Hindi pa rin natatanggal ang pagkalito sa sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagdesisyon akong subukan muna ang makipag-enjoy. Hindi ko pa alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanila. Ngunit alam kong kailangan kong malaman ang sagot. Pag-uwi ko sa bahay, bumalik sa isip ko ang mga nangyari sa cafe. Hindi ko akalain na may dalawang lalaking nagmamahal sa akin ng palihim. Pareho silang mahalaga sa akin, ngunit hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. Parang ang hirap ng sitwasyon ko, ngunit alam kong kailangan kong harapin ito. Sa Sabado, dumating ang araw ng event ni Gabriel. Nagbihis ako ng maganda, handa na para sa isang gabi ng kasiyahan. Pagdating ko sa venue, namangha ako sa ganda ng lugar. Parang nasa isang fairy tale ako, at sa oras na yon, si Gabriel ang prinsipe. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang saya sa kanyang presensya. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ko si Leo at ang kanyang pag-amin. Sa gitna ng event, habang nag-i-enjoy kami ni Gabriel, bigla akong nakita si Leo sa kabilang sulok ng venue. Hindi ko alam na iimbitahan din siya ni Gabriel. Bakit kaya sila parehong narito? Biglang bumalik ang tensyon at ang saya na naramdaman ko ay napalitan ng pag-aalinlangan. Sa oras na yon, alam kong kailangan ko nang magdesisyon. Ngunit bago pa man ako makapili, narinig ko ang tawag ni Gabriel sa aking pangalan. Maya, kailangan kitang makausap, sabi niya. Sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang urgency ng sitwasyon. Biglang nagring ang phone niya at sa tono ng kanyang boses, tila may mas seryoso siyang gustong iparating. Lumapit siya sa akin at sa oras na iyon, naramdaman ko ang kaba sa kanyang boses. May kailangan kang malaman tungkol kay Leo, sabi niya, puno ng pag-aalala. Napatingin ako kay Leo na sa pagkakataong iyon ay tila may ibang kinakausap. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa gitna ng dalawang lalaki, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga lihim. Ngunit sa oras na iyon,
Alam kong may mas malalim pang kwento sa likod ng kanilang mga pag-aamin. At sa sandaling iyon, narinig ko ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Si Ana, ang ex ni Leo, ay nandito rin. Napaiyak ako sa kaba. Sino si Ana? At ano ang kinalaman niya kay Leo? Sa gitna ng pagkalito, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Alam kong hindi magiging madali ang susunod na mga araw. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ang mga lihim na matagal nang itinago sa akin. Sa kabila ng malamlam na sikat ng araw na unti-unting bumabaon sa abot tanaw, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa paligid. Kahit papanatag na ang hangin, tila may alingaw-ngaw ng pag-aalinlangan sa bawat hakbang ko. Mula nang malaman kong may 2 lalaki palang palihim na nagmamahal sa akin, hindi na ako mapakali. Sino sila? At bakit ako? Ang tanong na ito ang paulit-ulit na bumabalot sa isipan ko. Hindi ko inaasahan ang mga nangyari. Si Marco, na palagi kong kasamang tumatawa at nangangarap ng malalaki, ay tila nagiba ang kinang ng mga mata tuwing kami magkasama. Ang dati niyang natural na ngiti ay nagiging mas malalim, mas puno ng pag-aalala. Samantalang si Jace, na matagal ko nang kakilala, ngunit bihira akong makasama, ay biglang naging mas mapansin. Mas malapit sa akin. Kapag kami nagkikita, palaging may mahigpit na yakap na tila may gustong ipahiwatig. Isang araw, nagdesisyon akong makipagkita kay Marco. Nasa isang maliit na kafe kami sa gilid ng bayan, kung saan liwanag ng mga ilaw at mga bulong ng mga tao ang nagsilbing tanawin ng aming pag-uusap. Marco, may nais ka bang sabihin sa akin? Tanong ko. Pilit nang umingiti upang mapanatili ang pagiging magkaibigan namin. Nakita kong nag-iba ang kanyang ekspresyon. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may naglalarong emosyon sa kanyang mukha. Alam mo, hindi naman dapat ganito kahirap, pero nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Ikaw ba? May nararamdaman ka bang kakaiba sa mga nangyayari? Napaisip ako. Sa totoo lang, naging mas malapit kami ni Marco nitong mga nakaraang buwan. Pero, hindi ko inakalang may mas malalim pa siyang nararamdaman. Marco, alam mo naman na mahalaga ka sa akin bilang kaibigan, di ba? Sagot ko. Pilit na hinahagod ang kanyang kamay upang ipakita ang sinseridad. Ngunit tila hindi sapat ang aking sinabi. Alam kong may inasahan siyang ibang sagot. Pero hindi ko kayang ipilit ang wala sa puso ko. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, ngunit naging malamlam na ang kanyang mga mata. Ramdam ko ang distansya, kahit pa magkatabi kami. Pag-uwi ko, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Jace. Pwede ba tayong magkita? May kailangan tayong pag-usapan. Agad akong pumayag sa kabila ng pagod na nararamdaman ko. Gusto kong malaman ang lahat ng ito, ang mga bagay na hindi ko pa rin maunawaan. Sa isang parke kami nagkita, kung saan ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay naglalagas. Jace, ano itong kailangan nating pag-usapan? Tanong ko, habang nililibot ang mga mata sa paligid, pilit na iniiwasan ang kanyang titig. Alam mo, matagal na kitang. Kanyang simula, ngunit bigla siyang tumigil. Tila nag-iisip kung itutuloy ba ang kanyang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero matagal na kitang gusto. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko inakalang si Jace, na palaging tahimik at suportado lamang sa likod ng lahat ng aking gawain, ay may nararamdaman pala. Jace, alam mo bang si Marco din? Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang bigla siyang tumingin sa akin, puno ng pagkalito. Si Marco? Alam mo bang matagal na kaming magkaibigan ni Marco? Tanong niya. May halong pagdududa sa kanyang boses. Oo, pero hindi ko alam na pareho pala kayong may nararamdaman sa akin. Sagot ko. Sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon.
Tila may puot at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi ko inakala na pati siya. Bulong niya, halos hindi ko na marinig. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko inasahan ang ganitong komplikadong relasyon. Paano ko mapapanatili ang pagkakaibigan namin kung may ganitong tensyon? Bago ko pa man masagot ang sarili kong tanong, nakita ko si Marco sa di kalayuan. Papalapit siya sa amin. Ang kanyang hakbang ay puno ng determinasyon. Nagkatinginan kami ni Jace, puno ng pag-aalala at pagkalito ang aming mga mata. Habang papalapit si Marco, naramdaman ko ang lalong pagigting ng tensyon sa paligid. Ano ang mangyayari kapag nagkasama sila? Ano ang mangyayari sa aming tatlo? Nang sa wakas ay nakarating si Marco, tumigil siya sa harapan namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, puno ng damdaming hindi ko kayang basahin. Kailangan natin itong pag-usapan, sabi niya. Puno ng sinseridad, ngunit may halong pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, alam kong hindi na ito maiiwasan. Kailangan kong harapin ang sitwasyon. Kahit pa hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng maayos, isang tawag ang dumating sa aking telepono. Isang tawag na magbabago sa lahat ng inakala kong alam ko. Nang sagutin ko ang tawag, naramdaman kong lumakas ang tibok ng aking puso. Ang boses na naririnig ko sa kabilang linya ay hindi inaasahan, puno ng misteryo at pag-aalala. Kailangan mo akong makausap. May mahalaga akong sasabihin sa iyo, sabi ng boses. Isang boses na hindi ko inaasahan na maririnig sa ganitong sitwasyon. Sino ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa aming tatlo? Iyon ang tanong na bumabalot sa akin, sa kabila ng gabi at ng mga bituin na tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Matapos ang hindi inaasahang tagpo sa coffee shop, bumalik ako sa aking pang-araw-araw na gawain na tila ba walang nangyari. Ngunit sa kabila ng aking mga ngiti at tawa, hindi maikakaila ang labis na pag-aalala sa aking isipan. Si Miguel, na matagal ko ng kaibigan, ay biglang nagpakita ng kakaibang interes na nagdulot ng pagkalito sa akin. Hindi ko rin maalis sa aking isip si Daniel, ang tahimik at misteryosong lalaki na laging nariyan sa mga pagkakataon na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi mula sa opisina, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel. Nag-aaya siyang maghapunan sa isang bagong bukas na restauran. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, pumayag ako. Iniisip na baka ito'y makakatulong upang malinawan ang aking nararamdaman. Pagdating ko sa restaurant, agad kong nakita si Miguel na nakaupo sa isang sulok. Nakangiti siya at tila ba may dalang sorpresa. Pagupo ko, agad niyang inabot ang isang maliit na kahon. Ano ito? Tanong ko, habang nagtataka sa kanyang biglang pagiging maalalahanin. Buksan mo, sagot niya, na may ngiti na nag-uumapaw sa kagalakan. Pagbukas ko ng kahon, tumambad sa akin ang isang pares ng hikaw na perlas. Miguel, bakit mo ito binigay sa akin? Wala lang, naisip ko lang na bagay ito sa iyo, sagot niya. Ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Sa gitna ng aming hapunan, unti-unting nagiging komportable ang aming usapan, ngunit hindi ko maalis ang katanungan sa aking isipan. Ano nga ba ang nararamdaman ni Miguel para sa akin? Naglalaro ang mga tanong sa aking isipan, ngunit hindi ko naisirain ang magandang gabi. Pagsapit ng hating gabi, naglakad kami ni Miguel pauwi. Ang malamig na hangin ay tila ba nagpapalalim sa aming usapan. Alam mo, matagal na kitang gusto, biglang sabi ni Miguel, na labis kong ikinagulat. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang aking puso ay tila ba naglalaban-laban. Sa kabila ng aking pagkagulat, hindi ko maitanggi ang tuwa na dala ng kanyang mga salita. Ngunit sa likod ng tuwa, may pangamba.
Paano kung si Daniel ay may kahalintulad na nararamdaman? Ano ang aking gagawin? Pagdating ko sa bahay, hindi ko maalis ang mga tanong sa aking isipan. Nagpasya akong tawagan si Daniel upang kamustahin. Hello Daniel, pwede ba kitang makausap? Agad namang sumagot si Daniel. Oo naman, ano bang problema? Wala naman, gusto ko lang sanang makipagkwentuhan. Sagot ko, habang sinusubukan kong iparamdam ang aking pag-aalala. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang kakaibang init at suporta mula kay Daniel. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, siya ay tila ba laging nandyan upang makinig sa akin. Hindi ko maalis ang katanungan sa aking isipan. Ano nga ba ang nararamdaman ni Daniel para sa akin? Isang araw, habang nasa opisina ako, nagulat ako sa isang tawag mula kay Daniel. Pwede ba kitang imbitahan sa isang espesyal na event ngayong gabi? Tanong niya, na agad kong pinagtakhan. Anong klasing event? Sagot ko, habang iniisip kung ano ang kanyang plano. Basta sorpresa, sagot niya, na tila ba nagpapahiwatig ng isang bagay na mahalaga. Dahil sa aking pag-uusyoso, pumayag ako. Nag-ayos ako ng sarili at nagpunta sa lugar na kanyang ibinigay. Pagdating ko doon, nagulat ako sa aking nakita. Isang maliit na art gallery ang kanyang pinili, puno ng mga painting na tila ba may kurot sa puso. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko kay Daniel, habang tinitingnan ang mga obra. Alam kong mahilig ka sa sining, kaya naisip kong baka magustuhan mo ito. Sagot niya, habang nakatingin sa akin na may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Habang naglalakad kami sa loob ng gallery, hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Si Daniel ay tila ba may kakaibang paraan ng pagpaparamdam ng kanyang pag-aalala. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang nagtanong, ano ang nararamdaman mo para kay Miguel? Nagulat ako sa kanyang tanong. Paano niya nalaman ang tungkol sa amin ni Miguel? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa kabila ng aking kalituhan, nagpasya akong maging tapat. Naguguluhan ako, Daniel. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa inyong dalawa. Tila ba may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo? Sagot ni Daniel, na tila ba nagdudulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Bago ko pa man siya tanungin kung ano iyon, biglang bumukas ang pintuan ng gallery at pumasok si Miguel. Daniel, kailangan na nating sabihin sa kanya, sabi ni Miguel na lalo pang nagpakaba sa akin. Sabihin ng ano? Tanong ko. Habang ang aking puso ay tila ba bumibilis ang tibok. Amelia, matagal na namin itong pinag-usapan. Nalaman namin na pareho kaming may nararamdaman para sa iyo, ngunit may isang bagay na dapat mong malaman. Sagot ni Daniel, habang si Miguel ay tumango. Pareho kaming nagdesisyon na hindi ka pipilitin, dagdag ni Miguel. Ngunit may isang kondisyon. Isa sa amin ay may lihim na hindi mo inaasahan. Ano kaya ang lihim na ito? Ang aking puso ay tila ba nag-aalab sa damdamin, habang ang kanilang mga salita ay nag-iwan ng maraming tanong sa aking isipan. Sa mga nakaraang araw, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang pag-uugali ni Marco at ni Daniel. Sila ang dalawa sa pinakamalapit kong kaibigan, ngunit tila may tensyon sa pagitan nila na hindi ko maipaliwanag. Kapag kasama ko si Marco, palagi siyang may tanong tungkol sa kung paano kami ni Daniel, at si Daniel naman ay palaging interesado sa mga pinaplano ni Marco, kahit na hindi naman ito dati ganon. Para bang may gustong malaman ng bawat isa, ngunit hindi ko sigurado kung ano. Nangyari ang hindi inaasahan isang Sabado ng hapon habang kami ni Marco ay naglalakad sa park. Nakaramdam ako ng pag-aalala sa tono ng boses niya nang sabihin niyang may kailangan siyang aminin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, kinakabahan or excited. Sa kabila nito, pinili kong makinig ng mabuti. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito. Simula ni Marco,
habang nakatingin sa malayo. Mahal kita, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang taong higit pa roon. Halos hindi ko makapaniwala sa narinig ko. Alam kong malapit kami. Ngunit hindi ko naisip na may nararamdaman siya sa akin. Bigla akong napaisip sa mga palihim na sulyap ni Daniel at sa mga tanong ni Marco. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa aking isipan. Marco, hindi ko alam. Tugon ko, hindi sigurado sa aking sasabihin. Hindi ko inaasahan ito, ngunit bago pa ako makapag-isip ng sasabihin pa, biglang sumulpot si Daniel. Nagulat ako sa kanyang presensya at sa ekspresyon sa kanyang mukha. Halos hindi siya makatingin sa akin. Ang awkward na sitwasyon ay lalong bumigat nang magsalita siya. Narinig ko ang lahat, sabi ni Daniel, puno ng emosyon ng kanyang tinig. At Marco, hindi lang ikaw ang may nararamdaman. Hindi ko alam kung paano mag-react sa sunod-sunod na revelasyong ito. Dalawang lalaki, parehong mahalaga sa akin, ang nagmamahal sa akin ng palihim. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Daniel, mahalaga kayo sa akin pareho, sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. Pero, hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin sa ganitong sitwasyon. Tahimik ang dalawa, tila nag-aabang ng aking desisyon. Ngunit paano nga ba ako makakapili kung hindi ko pa rin alam ang tunay kong nararamdaman para sa kanila? Ang dating simpleng pagkakaibigan ay nagiging masalimuot, puno ng mga tanong na wala akong kasagutan. Maya-maya, nagpasya akong umalis muna. Kailangan kong mag-isip, kailangan kong makahanap ng kasagutan sa sarili ko. Iniwan ko sila sa park, parehong naguguluhan at nabigo. Ang kwento namin ay tila isang pelikula na hindi ko alam kung anong susunod na eksena. Habang naglalakad pa uwi, napansin ko ang mensahe sa aking telepono. Isang text mula sa isang unknown number. Maging maingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Bigla akong kinilabutan. Sino ito? Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Sa pagitan ng pag-amin ni Marco at Daniel, at ng misteryosong mensahe, ang mundo ko ay nagiging mas komplikado. Ang dating tahimik na buhay ko ay biglang puno ng misteryo at pag-aalinlangan. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, iniisip ko ang mga nangyari. Ang dalawang lalaking nagmamahal sa akin ay hindi lang basta kaibigan ngayon. Sila ay bahagi ng isang masalimuot na sitwasyon na hindi ko alam kung paano haharapin. At sino ang nagpadala ng mensahe? Ano ang kanyang intensyon? Ang mga tanong ay walang kasagutan at ang aking puso ay tila isang palaisipan na hindi ko kayang lutasin. Sa kabila ng lahat, alam ko na kailangan kong harapin ang sitwasyon, kahit gaano pa ito kasalimuot. Ngunit paano kung sa aking pagharap, may mas madilim na lihim na matuklasan? Sa pagpasok ng umaga, isang bagong araw ang darating, puno ng mga posibilidad at panganib. Sa aking isipan, isang desisyon ang dapat kong gawin, ngunit paano kung mali ang aking piliin? Sa gitna ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong maging matatag dahil ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang twist ng kapalaran ay nasa aking mga kamay at ang susunod na kabanata ay ako lamang ang makakapagsulat. At sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman kong may mga bagay na hindi ko pa nalalaman. Mga lihim na patuloy na nagtatago sa dilim, naghihintay na mabunyag. Sa mga nakaraang araw, pakiramdam ko'y tila may bumibigat sa aking damdamin na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Parang may mga matang palihim na nakamasid, nagmamatsyag sa bawat kilos ko. Minsan, sa gitna ng pagtahimik ng gabi, nararamdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa akin, na para bang may dalawang pusong sabay na umaalab para sa akin. Isang umaga, habang nakaupo ako sa paborito kong bench sa parke, iniisip ang mga nangyari nitong mga linggo, bigla na lang may lumapit na lalaki. Si Miguel,
ang kaibigan kong matagal na. Palaging nandyan kapag kailangan ko ng kausap, ngunit sa araw na ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. May kailangan akong sabihin sa'yo, Clara. Bungad ni Miguel habang umupo sa tabi ko. Matagal ko nang iniingatan to, pero sa tuwing kasama kita, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Nagtaka ako sa kanyang sinasabi. Hindi ko inaasahan ang bigat ng kanyang tono. Miguel, ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko, naguguluhan. Huminga siya ng malalim, tila nag-iisip kung paano niya sasabihin ang matagal na niyang tinatago. Clara, mahal kita, sabi niya, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Natigilan ako, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Si Miguel, ang kaibigan kong palaging nandyan, naghihintay ng tugon mula sa akin. Mula sa kanyang pag-amin, bigla kong naalala ang mga pagkakataong palihim siyang nakatingin sa akin, ang mga simpleng ngiti na may kahulugan pala. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang pamilyar na tinig sa likuran namin. Clara, ako rin, sabi ni Daniel, isa pang kaibigan na palaging nandyan sa tuwing kailangan ko ng lakas ng loob. Lumapit siya sa amin, tila ba may desisyon na siyang ginawa. Clara, mahal din kita, sabi ni Daniel, puno ng determinasyon sa kanyang tinig, parang bumagal ang oras. Dalawang lalaking mahalaga sa akin ang sabay na nag-amin ng kanilang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Pakiramdam ko'y nasa gitna ako ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Nagsimula akong mag-isip kung paano ko ito haharapin. Alam kong hindi madali ang sitwasyon. Dalawang puso ang nasasangkot at hindi ko kayang saktan ang sino man sa kanila. Ngunit sa kabila ng kaguluhan ng aking isipan, isang tanong ang biglang pumasok. Paano kung hindi lang sila ang nagmamasid sa akin? Sa gitna ng nag-aalab na damdamin ni na Miguel at Daniel, napansin kong may kakaibang presensya sa paligid. Isang taong hindi ko inaasahan ang biglang lumitaw mula sa anino ng mga puno sa parke. Si Alex, ang kaibigan kong palaging tahimik, ngunit malalim, kung mag-isip. Clara, sabi ni Alex, na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Alam ko ang nararamdaman ni na Miguel at Daniel para sa'yo, at alam ko ring mahalaga ka sa kanila. Pero, gusto kong malaman mo, ako rin ay may nararamdaman para sa'yo. Parang isang eksena sa pelikula ang nangyayari sa harap ko. 3 lalaki, 3 kaibigan, at 3 pusong sabay-sabay na umaamin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ngunit alam ko na sa gitna ng kaguluhan, kailangan kong maging tapat sa aking sarili. Napansin ko ang bigat ng kanilang mga pagtingin, ang pag-asang nag-aalab sa kanilang mga puso. Alam kong kailangan kong magdesisyon, ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may nagring na telepono sa bulsa ko. Isang tawag mula sa hindi inaasahang numero. Nang sagutin ko, isang pamilyar na tinig ang narinig ko, isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Clara, kailangan kitang makausap. May mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung sino ang nasa kabilang linya, ngunit nag-iwan ito ng kakaibang kaba sa aking puso. Sa gitna ng pag-amin ng 3 lalaki, may isa pang misteryo na kailangan kong harapin. Isang twist sa aking kwento na hindi ko inaasahan. Habang nagtatapos ang araw na iyon, naiwan akong nag-iisip at naguguluhan. 3 pusong umaasa, isang tawag na puno ng misteryo, at isang desisyon na kailangan kong gawin. Ano ang mangyayari sa akin? Kaninong damdamin ang pipiliin ko? At sino ang nasa kabilang linya ng tawag na maaaring magdulot ng pagbabago sa aking buhay? Sa paglipas ng oras, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, ang aking kwento ay nasa gitna pa ng isang cliffhanger
Isang bahagi ng buhay na puno ng pag-asa, kaba, at hindi inaasahang twist. Nagsimula ang araw na tila ordinaryo lamang. Ang mga liwanag ng umaga ay dumadaloy sa aking bintana, sinasabayan ng huni ng mga ibon sa labas. Ako ay nagising na may magaan na pakiramdam, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa mga nakaraang araw na tila wala namang kakaibang nangyari. Iyon ang aking akala. Pagdating ko sa opisina, agad akong sinalubong ng mga ngiti ng aking mga katrabaho. May ilang bumati sa akin at ang iba naman ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Sa gitna ng aming opisina, naroon si Carlo, abala sa kanyang laptop, habang ang kanyang mga mata ay panakanakang tumitingin sa akin. Sa kabila ng kanyang pagiging masinop, may kakaibang damdamin akong nararamdaman tuwing magkatagpo ang aming mga mata. Parang may liwanag sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin nito. Habang tumatakbo ang oras, napansin ko rin si Marco. Ang dati kong kaklase na ngayon ay isa sa aming mga kliyente. Madalas siyang dumalaw sa opisina para sa mga proyekto at nakikipag-usap sa aking boss. Ngunit sa tuwing narito siya, palagi niyang sinisiguro na may pagkakataon kaming mag-usap. Sa kanyang presensya, may kakaibang init na sumisibol sa aking dibdib. Isang kiliti na mahirap ipaliwanag. Nang mag-break kami sa tanghalian, nagpa siya akong lumabas ng opisina para makapagpahangin. Habang naglalakad, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Nang lumingon ako, naroon si Carlo. "Kumusta? Mukhang kailangan mo ng sariwang hangin," sabi niya habang naglalakad sa tabi ko. "Oo, medyo nakakapagod ang umaga," sagot ko, sabay ngiti. Sa kabila ng simpleng usapan, naramdaman ko ang tila pag-aalangan sa kanyang boses. May kung ano pang gustong sabihin si Carlo, ngunit hindi niya magawa. "Alam mo," sabi ni Carlo, "matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo." Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, tumunog ang kanyang cellphone. Agad siyang sumagot at nagpaalam na kailangan niyang bumalik sa opisina. Habang nag-iisa, pumasok sa isip ko ang mga pagkakataon kung saan tila may gustong ipahiwatig si Carlo. Ngunit bago ko pa man mapag-isipan ng mabuti, nag-ring ang aking cellphone. Si Marco ang tumatawag. "Nasa paligid ka ba? Tara, kape muna tayo," anyaya niya. Pumayag ako at nagkita kami sa malapit na kafe. Habang umiinom ng kape, naging masaya ang usapan namin. Mula sa mga alaala ng kolehiyo hanggang sa mga plano sa hinaharap. Pero sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, tila seryoso siyang tumingin sa akin. "May gusto akong sabihin sa iyo," aniya. Matagal ko nang iniisip ito, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Napaisip ako kung ano ang maaaring sabihin ni Marco. Nang bigla niyang kunin ang aking kamay, naramdaman ko ang kakaibang kuryente sa aking balat. "Alam mo ba," sabi ni Marco, "nasimula pa noong kolehiyo, palihim kitang hinahangaan." Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko inakala na may ganitong damdamin si Marco para sa akin. Lahat ng mga alaala ng aming pagkakaibigan ay bumalik sa akin, at hindi ko maikakaila na may bahagi ng aking puso na natuwa sa kanyang sinabi. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, dumating ang tawag mula sa opisina. Kailangan kong bumalik agad dahil may emergency meeting. Nagpaalam ako kay Marco, ngunit ang sinabi niya ay patuloy na umikot sa aking isipan. Pagbalik ko sa opisina, agad kong naabutan si Carlo sa pantry. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang telepono. Kailangan ko na talagang sabihin ito. Bulong niya sa sarili. Hindi alam na naririnig ko siya. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Naisip ko ang sinabi ni Marco at tila nagkaroon ng koneksyon sa aking isipan. Dalawang lalaki ang tila nagpapahayag ng kakaibang damdamin.
At ako ay nasa gitna ng lahat. Bago matapos ang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Carlo. Pwede ba kitang makausap? May mahalaga akong sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit naramdaman kong mahalaga ito. Habang pauwi, iniisip ko ang mga posibilidad. Ano nga ba ang lihim ni Carlo? At paano ko haharapin ang nararamdaman ni Marco? Ang lahat ng ito ay tila bumabalot sa akin. At sa bawat hakbang ko papunta sa lugar ng aming pagkikita ni Carlo, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan. Sa oras ng aming pagkikita, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Hindi ko inaasahan na sa lugar kung saan kami magkikita ni Carlo, naroon din si Marco at may hawak siyang bulaklak. Sa kanilang harapan, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mga tanong sa aking isipan ay bumabalot. Ano ang gagawin ko sa dalawang lalaking nagmamahal sa akin? At alin sa kanilang dalawa ang tunay kong pinapahalagahan? Sa gitna ng kanilang presensya, ang lihim na nararamdaman ko ay nagsisimula ng lumitaw. Sa bawat hakbang kong palayo, tumitindi ang kaba sa aking dibdib. Parang may musika sa hangin, isang awit na hindi ko marinig ngunit nararamdaman. Sinundan ko ang daan patungo sa hardin, kung saan ang mga bulaklak ay tila nagkukuwento ng mga lihim sa kanilang mga kulay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maalis sa isip ang mga mata ni Lucas at ang mga ngiti ni Adrian. Dalawang lalaking tila. Hindi ko maunawaan kung paano at bakit biglang naging bahagi ng komplikado kong mundo. Hindi ko maikakaila ang pagkakaiba ng dalawa. Si Lucas, tahimik ngunit may lalim. Si Adrian, palakaibigan at palangiti. Sa bawat pakikisalamuha ko sa kanila, may mga tanong na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang kanilang intensyon, lalo na't pareho silang nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Hanggang ngayon, iniisip ko kung may namamagitan ba talaga sa kanila at sa akin o imahinasyon ko lang ang lahat. Dumating ako sa paborito kong sulok ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan madalas akong magmuni-muni. Umuupo ako sa damuhan at hinayaan ang hangin na hagkan ng aking mukha. Sa pagtingin ko sa kalangitan, parang may bumubulong sa aking isipan. Ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanila? Tanong ko sa sarili habang binabalikan ang mga alaala ng bawat ngiti, bawat sulyap, bawat salitang binitiwan nila sa akin. Naaalala ko ang unang beses na lumapit si Lucas sa akin noong may problema ako sa trabaho. Tahimik siyang tumayo sa tabi ko, hindi nagtanong, hindi rin nag-alok ng solusyon. Basta naroon siya, handang makinig, handang damayan. Sa kabila ng kanyang tahimik na presensya, naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Parang may sinasabi siya sa akin, isang mensahe na hindi ko maipaliwanag. Sa kabilang banda, si Adrian ay laging puno ng enerhiya. Ang bawat pag-uusap namin ay puno ng tawanan, ng kasiyahan. Parang siya ang liwanag sa madilim kong araw. Madalas niyang sinasabi na ako ang dahilan ng kanyang mga ngiti. At sa bawat pagkakataon na ginagawa niya ito, hindi ko maiwasang mag-isip kung may mas malalim pa ba sa kanyang mga biro at tawa. Nabigla ako nang biglang may lumapit sa akin. Si Lucas, may daladalang kape at ngumiti sa akin. Alam kong ito ang paborito mo, sabi niya habang inaabot ang tasa. Nakakatuwang isipin na alam niya ang maliliit na bagay tungkol sa akin. Umupo siya sa tabi ko at sa kanyang presensya, parang may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kanyang tabi, naramdaman kong ligtas ako. May gusto akong sabihin sa'yo. Panimula niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng tuluyan, biglang dumating si Adrian, humahangos at halatang may pinaglalabanan sa loob niya. Sorry Lucas, pero kailangan kong kausapin si Ana, sabi niya. At tumingin siya sa akin
ng may kakaibang seryosong ekspresyon. Nagkatinginan ng dalawa, tila nag-uusap gamit ang kanilang mga mata, bago bumaling si Lucas sa akin. Okay lang, Ana. Sabihin mo lang kung kailan mo na ako kailangan. Malambing niyang sabi bago tumayo at umalis. Naiwan akong nakatulala, hindi alam kung ano ang mararamdaman sa biglaang tensyon sa pagitan nila. Adrian, ano nang nangyayari? Tanong ko, naguguluhan sa mga pangyayari. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga kamay at tumingin sa akin ng may lalim. Ana, hindi ko na kayang itago pa. Matagal na akong may nararamdaman para sa'yo, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. At hindi lang ako, pati si Lucas. Napatigil ako. Parang bumagal ang oras habang nagda-digest ang utak ko sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dalawang lalaking iniisip kong kaibigan lamang, ngayon ay lumalabas, na may mas malalim na intensyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na hinuhukay ang katotohanan sa kanyang mga mata. Pareho kaming nagmamahal sa'yo, Ana. Sagot niya, puno ng determinasyon. Pero hindi namin alam kung paano haharapin ito nang hindi ka nasasaktan o hindi mo kami tinatalikuran. Bago pa man ako makapag-react, narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa likod. Si Lucas, bumalik at may daladalang isang liham. Ana, kailangan mong malaman ang lahat bago ka magdesisyon. Ito ang liham na matagal ko nang gustong ibigay sa'yo. Hawak ang liham, ang puso ko'y tumibok ng mabilis. Sa loob ko ay nagtatalo ang takot at pananabik. Ano nga ba ang laman nito? Ano ang mangyayari kapag nabasa ko ito? Sa pagtingin ko sa kanilang dalawa, naisip ko kung paano ko haharapin ang katotohanang hindi ko inakalang haharapin ko. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko na maibabalik ang lahat sa dati. Hindi ko lubos maisip kung paano ko nagawa ang lahat ng ito. Ang mga nakaraang linggo ay parang isang panaginip na hindi ko matukoy kung bangungot o isang matamis na alaala. Nahanap ko ang sarili ko sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Dalawang magkaibang puso na parehong umaasang mapansin ko. Ngunit heto ako ngayon. Naglalakad sa kalsada ng Maynila. Nag-iisip kung paano ko haharapin ang katotohanan. Simula nang malaman ko ang tungkol sa dalawang lalaking palihim na nagmamahal sa akin, hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Si Marco, ang tahimik na kaibigan kong laging nariyan para sa akin sa mga panahong ako'y nalulumbay, ay palihim pa lang may pagtingin. Hindi ko rin inaasahan si Adrian, ang masayahing katrabaho kong laging nagpapasaya ng aking araw, ay may tinatago ring damdamin. Habang iniisip ko ang dalawang ito, tila may bumubulong sa aking isipan, nagtatanong kung sino sa kanila ang pipiliin ko. Ngunit paano nga ba ako pipili kung hindi ko alam ang tunay kong nararamdaman? Madalas akong makipagkita kay Marco tuwing weekend. Simple lang siya, mahilig sa musika at tahimik na gabi. Habang si Adrian naman, laging may bagong pakulo, laging may bagong lugar na dinadala ko. Parang nagsasalpukan ang dalawang mundong ito sa tuwing kasama ko sila. Isang gabi, nagpasya akong magtungo sa paborito kong kafe para mag-isip-isip. Dala-dala ko ang aking journal, nagbabaka sakaling ang pagsulat ay makakapagbigay linaw sa aking magulong isipan. Habang hinihigop ko ang mainit na kape, napansin kong may lumapit sa akin. Si Marco. Ang kanyang mga matay puno ng sinseridad, ngunit may bahid ng kaba. "Pwede ba kitang makausap, Ana?" Tanong niya, halatang nag-aalala. "Oo naman, Marco. Ano ba ang problema?" Sagot ko. Pilit na itinatago ang aking sariling kaba. Alam kong hindi mo inaasahan ito, pero kailangan ko nang sabihin. Matagal ko nang gustong ipagtapat sa'yo na. Mahal kita, Ana. Hindi ko na kayang itago pa. Alam kong matagal na kitang kilala at kaibigan, pero higit pa doon ang nararamdaman ko.
Napatigil ako. Ang mga salita niya ay parang musika, ngunit may bigat na hindi ko mawari. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang pagtatapat. Bago pa man ako makapagsalita, nakita kong pumasok si Adrian sa kafe. Tila may hinahanap. Nang magtagpo ang aming mga mata, alam kong alam na niya kung ano ang nagaganap. Lumapit si Adrian, may naungiti ngunit halata ang tensyon sa kanyang muka. Ana, pwede ba kitang makausap? May gusto rin akong sabihin sa'yo, anya. Parang bumagal ang oras. 2 lalaki, 2 puso, at ako sa gitna ng kanilang mga damdamin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang nagring ang aking telepono. Isa itong hindi inaasahang tawag mula sa aking nakababatang kapatid na nasa probinsya. Ana, kailangan mong umuwi sa lalong madaling panahon. May nangyari kay Papa. Ang sabi ng boses sa kabilang linya, halatang balisa. Natigilan ako. Ang mga mata ni Marco at Adrian ay parehong nag-aalala. Sa gitna ng kanilang mga pagtatapat, heto at may mas malaki pang problema ang kailangan kong harapin. Isang hindi inaasahang twist sa aking kwento. Isang cliffhanger na hindi ko alam kung paano tatapusin. Tumayo ako. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa akin. Pasensya na, pero kailangan ko munang umuwi. May emergency sa pamilya, sabi ko. Pilit nang umingiti. Kahit pakiramdam ko ay guguho na ang mundo ko. Sa aking pag-alis, ramdam kong magkaibang damdamin ang iniwan ko kina Marco at Adrian. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko na sila kayang isipin. Kailangan kong magmadali. Kailangan kong malaman ang kalagayan ni Papa. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng kalsada, ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi. Tila ba pinapaalala nito na sa kabila ng lahat ng nangyayari, kailangang manatiling matatag ang aking puso at isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatili. Sa pagbalik ko, sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ko? Hindi ko alam kung bakit ang araw na iyon ay tila may kakaibang bigat. Parang may mga mata na nakatingin sa akin kahit saan ako magpunta. Sa opisina, sa kalsada, o kahit sa bahay. Pero, tinanggal ko ang ideya, sinabihan ng sarili na baka lamang ako sobrang pagod. Pagdating ko sa opisina, sinalubong ako ni Marco, ang kaibigan kong matagal ko nang kasama sa trabaho. Lagi siyang magiliw, magaan ang loob, at palaging may mga nakakatawang kwento. Siya ang taong nariyan sa tuwing kailangan ko ng tulong, kahit sa mga personal na bagay. Ngunit noong araw na iyon, parang may kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya ay tila nahihirapan tumingin ng diretso sa akin at ang ngiti niya, bagamat nandoon, ay pilit. Okay ka lang ba, Marco? Tanong ko habang inaabot ang tasa ng kape na binili niya para sa akin. Tumango siya, ngunit hindi niya tinapos ang sagot. Sa halip, pinili niyang magbiro gaya ng dati. Of course, hindi ba obvious? Sobrang gwapo pa rin ako kahit puyat. Tumawa ako ng bahagya, ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na may tinatago siya. Sa kabilang banda, si Daniel, ang isa pang kaibigan ko na matagal ko na ring kakilala, ay tila mas agresibo sa pagpapakita ng pag-aalala sa akin. Iba ang estilo niya. Kung si Marco ay tahimik at mapagkumbaba, si Daniel naman ay prangka at palaging nariyan kapag may kailangan akong desisyonan. May problema ba? Tanong niya sa akin nang sabay kaming mag-lunch break. Ha? Wala naman. Bakit mo na itanong? Sagot ko habang tumutusok ng pasta sa plato ko. Baka lang kasi. Parang mas tahimik kaya ngayon. Hindi ka ba masaya sa trabaho? Nagulat ako sa tanong niya. Bakit bigla siyang nagtatanong tungkol sa trabaho? Pero ngumiti ako para mawala ang tensyon. Hindi, okay lang ako. Siguro lang pagod. Napansin ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinipilit niyang pigilan. Pagbalik ko sa desk,
Napansin kong may iniwang maliit na papel sa ibabaw ng laptop ko. Hindi ko alam kung sino ang naglagay, pero ang sulat kamay na nasa note ay hindi pamilyar. Huwag kang magtiwala sa lahat ng tao sa paligid mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang naglagay nito? Bakit ganito ang nakasulat? Sa kabila ng pagkagulo ng isip ko, pilit kong tinapos ang trabaho ko. Ngunit habang papalapit ang gabi, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Pag-uwi ko sa bahay, tumawag si Marco. "Pwede ba kitang makausap? May kailangan akong sabihin sa'yo," sabi niya. Seryoso ang tono. "Oo naman, Marco. Ano ba yun?" Pero bago pa niya masabi ang sagot, narinig ko ang tunog ng pintuan. May kumakatok. Sino ang pupunta sa bahay ko ng ganitong oras? Binaba ko muna ang tawag kay Marco, huminga ng malalim. At binuksan ang pintuan. Si Daniel. "Daniel? Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko, naguguluhan. "May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko na kayang itago ito." Ang puso ko ay parang bumilis ang tibok. Bakit pareho silang may kailangan sabihin? Nagumpisa si Daniel magsalita. Ngunit bago siya makapagpatuloy, tumunog ang phone ko. Si Marco ulit. "Pakibukas ang pintuan. Nasa labas ako," sabi ni Marco sa kabilang linya. Biglang bumalot ang tensyon sa paligid. Tumayo ako sa harap ni Daniel, hindi alam kung ano ang gagawin. "Marco, dito ka rin?" Tanong ko sa kanya habang binuksan ang pintuan. Pareho silang nakatingin sa akin, parehong seryoso, parehong parang may kargang mabigat na sikreto. "Anong nangyayari? Bakit kayo nandito?" Tanong ko, pinipilit na huwag magpakita ng kaba. Sumagot si Marco, pero hindi niya tinapos ang sinasabi. "May gusto akong aminin." "Marco, huwag!" Singit ni Daniel, halatang nasasaktan. "Daniel, hindi ko kayang itago ito. Kailangan niyang malaman." Ang ulo ko ay parang umiikot. Ano ba itong pinapasok ko? Ano ang gustong sabihin ng dalawang taong ito? Sa wakas, tumingin si Marco diretso sa mga mata ko. "Mahal kita, Mia. Matagal ko nang nararamdaman ito, pero hindi ko masabi hanggang ngayon." Hindi pa ako nakakasagot nang biglang magsalita si Daniel. "Ako rin, Mia. Mahal kita. Pero hindi ko hinayaang malaman mo dahil alam kong narito si Marco." Nanigas ako sa kinatatayuan. Dalawang lalaki, parehong kaibigan ko, parehong mahal ako. "Alam ko ang nararamdaman mo, Marco," sagot ni Daniel. Ang boses niya puno ng sakit. Pero hindi ko kaya na hindi lumaban para sa kanya. Ang mga mata ko ay napuno ng luha. Hindi ko alam kung anong gagawin o sasabihin. Ngunit bago ko pa mailabas ang mga salitang tumatakbo sa isip ko, may biglang dumating na mensahe sa phone ko. "Mia, hindi sila ang dapat mong pagkatiwalaan." Napatingin ako sa dalawa. Sino ang nagpadala ng mensahe? Sino ang nagsabi na huwag kong pagkatiwalaan ang dalawang pinakamalapit na tao sa akin? At higit sa lahat, bakit? Amay, itutuloy. Ang araw na ito ay nagsimula tulad ng karaniwan, isang palaging pag-uulit ng mga gawain na tila walang katapusang pag-ikot. Ngunit sa ilalim ng tila ordinaryong kalangitan, may nararamdaman akong kakaibang kabog sa aking dibdib. Parang may paparating na bagyo, ngunit hindi ko mawari kung saan ito magmumula. Habang naglalakad ako papunta sa kapehan, napansin kong tila mas maliwanag ang araw kaysa sa dati. O baka naman ako lang ang nag-iisip ng ganito dahil sa mga nangyayari nitong mga nakaraang araw. Si Miguel at Lucas, dalawang kaibigan na matagal ko nang kilala, ay tila nag-iba ang pakikitungo sa akin. May mga sandaling nahuhuli ko ang mga titig nila na parang may sinasabi ngunit hindi ko mawari. Sa kapehan, naroon si Miguel, nakaupo sa paborito naming pwesto. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. "Dito ka na!" bati niya, sabay bigay ng tasa ng kape na palagi niyang ina-order para sa akin.
Salamat, sabi ko. Nakangiti rin. Ngunit nagtataka sa sinseridad ng kanyang mga mata. Nag-usap kami tungkol sa mga karaniwan naming pinag-uusapan. Trabaho, balita, mga plano sa weekend. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin na mas tahimik si Miguel kaysa sa dati. Tila may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya ito sinasabi. Hanggang sa hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Miguel, may problema ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Tanong ko habang sinusubukan kong basahin ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim bago sumagot. May gusto sana akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako kung paano mo ito tatanggapin. Napakunot ang noo ko. Ano yon? Tumingin siya sa akin ng diretso, at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan. Alam mo, matagal na kitang gusto. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo nang hindi nasisira ang pagkakaibigan natin. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito mula sa kanya. Alam ko na mabait siya, maalaga. Ngunit hindi ko naisip na may mas malalim pa pala siyang nararamdaman para sa akin. Bago pa man ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng kapehan. Pumasok si Lucas, na may mga mata na tila nagliliyab. Tila nagmamadali siya at diretso siyang lumapit sa amin, hindi alintana ang mga tao sa paligid. Anong nangyayari dito? Tanong niya, halatang may tensyon sa kanyang boses. Nagpalitan kami ng tingin ni Miguel. Alam kong dapat kong tanungin si Lucas kung bakit siya ganito, ngunit natatakot akong malaman ang sagot. Lucas, kalma lang, sabi ko. Sinusubukan kong pakalmahin siya. Ngunit hindi nakinig si Lucas. Miguel, ano bang pinaplano mo? Alam mo rin naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Napaatras ako. Hindi makapaniwala sa narinig. Dalawang lalaki, mga kaibigan ko, parehong may nararamdaman para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko nahaharapin ito. Hindi ko nga alam na may nararamdaman sila. At ngayon, narito ako sa gitna ng gulo na hindi ko kailanman inasahan. Miguel, Lucas, hindi ko alam ang sasabihin ko. Tugon ko, ang boses ko'y nanginginig. Hindi ko alam na pareho pala kayong may nararamdaman. Tumayo si Miguel, hindi na makatingin sa akin. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero hindi ko na kayang itago. Si Lucas naman ay tila nagpipigil ng damdamin, ngunit alam kong may hinanakit sa kanya. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita pinipilit na pumili. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Sa sobrang gulo ng sitwasyon, nagpasya akong umalis muna. Kailangan kong mag-isip, sabi ko bago lumabas ng kapehan. Iniwan silang dalawa sa loob, parehong naguguluhan at nag-aalala. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang dalawang tao na malapit sa akin ay parehong umaasa sa isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Pagdating ko sa bahay, naupo ako sa kama at nag-isip. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nag-ring ang aking telepono. Hindi ko inaasahan ang mensahe na aking natanggap. May dapat kang malaman, sabi ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. May nagtatago ng lihim sa likod ng kanilang pagkakaibigan. Alamin mo bago mahuli ang lahat. Napatingin ako sa telepono. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Sino ito? Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? At paano ito konektado sa mga nangyari ngayon? Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ngunit alam kong kailangan kong alamin ang totoo bago tuluyang magbago ang lahat. Hindi ko inasahan na magiging ganito kakomplikado ang buhay ko sa loob lamang ng ilang buwan. Ang dating tahimik at payapang araw-araw ay bigla na lang binalot ng mga lihim at hindi inaasahang damdamin. Matapos ang nangyari sa aming dalawa ni Leo sa coffee shop, sinubukan kong iwasan siya, ngunit tila hindi ko magawa.
Sa bawat oras na nagtatangka akong umiwas, tila mas lalo siyang napapalapit sa akin. Samantala, si Marco, na tahimik ngunit palaging nariyan, ay tila laging may gustong sabihin, ngunit hindi mahanap ang tamang pagkakataon. Sa tuwing magkasama kami, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Isang tensyon na hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam na ramdam ko. At sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maikaila ang koneksyon ko kay Leo. Ang koneksyon na hindi ko alam kung saan nagmula o saan patutungo. Isang gabi, nagising ako sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis ako at kinakapos ng hininga. Napatingin ako sa paligid ng aking maliit na kwarto, pilit inuusal sa sarili na isa lamang itong panaginip. Ngunit kahit gising na ako, ang bigat sa dibdib ko ay naroon pa rin. Inabot ko ang aking cellphone at nakita ko ang oras, 2:00 ng madaling araw. May isang mensahe mula kay Marco. "Kamusta ka? Nasa labas lang ako. Gusto mo bang maglakad-lakad?" Hindi ko alam kung bakit siya nasa labas ng bahay ko ng ganitong oras. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, alam kong kailangan kong makipag-usap sa kanya. May kung anong bumubulong sa akin na may mahalaga siyang sasabihin. Mabilis akong nagbihis at lumabas. Naroon nga si Marco sa labas, nakaupo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa mga bituin. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at lumapit. "Sorry, ginising kita," bungad niya, halatang alanganin. "Hindi, ayos lang. Hindi rin naman ako makatulog," sagot ko. "May gusto ka bang pag-usapan?" Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit nagbuntong hininga siya at nagsimulang magsalita. "Alam mo, matagal na kitang kilala. At hindi ko na kayang itago pa." Bigla akong kinabahan sa maaaring susunod niyang sasabihin, ngunit mas nangingibabaw ang kuryosidad ko. "Ano iyon, Marco?" "Matagal na kitang mahal," sabi niya, diretso sa mga mata ko. Parang huminto ang oras. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam ang mararamdaman. Ang pagkakaibigan namin ni Marco ay isa sa mga pinahahalagahan ko sa buhay ko. Ngunit, ang mga salitang binitiwan niya ay tila isang malaking pagbabago. Bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang isang boses mula sa dilim. "At ako rin," sabi ni Leo. Lumalabas mula sa likod ng puno. Nagulat ako, hindi makapaniwala sa narinig. Parang pelikula ang lahat, ngunit alam kong ito ay totoong buhay. Si Leo, na akala ko ay simpleng kaibigan lamang, ay may itinatagong damdamin din pala para sa akin. "Alam ko, hindi ito ang tamang oras o lugar," sabi ni Leo habang lumalapit. "Pero hindi ko kayang palampasin ang pagkakataon na ito. Mahal kita." Nanghina ang mga tuhod ko sa narinig. Dalawang lalaking malapit sa puso ko ang parehong umaamin ng kanilang pag-ibig sa akin. At hindi ko alam kung paano haharapin ito. Ang sitwasyon ay tila isang bangungot na hindi ko alam kung paano magising. "Marco? Leo?" Hindi ko alam kung paano tatapusin ang sasabihin ko. Hindi ko alam. Bago ko pa man mahanapan ng sagot ang sarili ko, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa likuran. Napatingin kami at nakita ang isang anino na biglang naglaho. "Sino yon? Bakit siya naroon?" Bigla akong kinabahan, hindi lamang para sa sarili ko, kundi pati na rin para kina Marco at Leo. May kung anong misteryo ang bumabalot sa gabing iyon, at alam kong hindi iyon natatapos sa pag-amin ng dalawang lalaking mahalaga sa akin. Ano kaya ang mangyayari sa susunod? Sino ang anino sa likod ng puno? At paano ko haharapin ang sitwasyon na ito? Na tila isang komplikadong kwento na hindi ko alam kung paano tatapusin. Ang mga tanong na ito ay nag-uumapaw sa isip ko. At alam kong isang malaking desisyon ang kailangan kong gawin sa mga susunod na araw.